Pumunta ka na sa economy class. Isa ka lang namang simpleng may bahay. Ang first class ay para sa mga business meeting, hindi ito ang lugar para sa iyo. Hindi malakas ang boses ng asawa kong si Marco, pero parang isang malamig na tinik na tumusok ng diretso sa aking pandinig. Nandito kami sa VIP lounge ng Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Papunta kami ng Singapore para sa listing ceremony ng Vertex Innovations sa Stock Exchange. Maraming mga kapwa investor at executive sa paligid. Kahit na nakayuko sila sa kanilang mga cellphone, ramdam ko ang mga pasulyap-sulyap nilang puno ng pangungutya at awa. Si Marco ay nakasuot ng isang mamahaling dark blue suit na sadyang ginawa para sa kanya. Ang Patek Philippe sa kanyang pulso, na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ay regalo ko sa kanya noong nakaraang kaarawan niya, nagkakahalaga ng 15 milyong piso. At sa sandaling ito, malambing niyang inaalalayan ang babaeng katabi niya, ang kanyang personal secretary, si Sofia Reyes. Si Sofia ay nakasuot ng isang puting Chanel suit mula sa pinakabagong koleksyon na may perpektong make-up. Para siyang isang ahas na walang buto. Nakadikit kay Marco, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon at pagmamalaki, ngunit ang kanyang mga salita ay sobrang tamis na nakakasuka. Naku, Mr. Villanueva, huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan si Ma'am Belle. Mahirap din ang ginagawa niya sa bahay. Ngayon lang siya nakalabas para makita ang mundo. Kahit na may iilang importanteng financial reports akong kailangang i-check kasama ninyo sa eroplano at kailangan natin ng tahimik na lugar, hindi ko rin naman matitiis na isipin si Ma'am na nakikipagsiksikan sa likod. Tinatawag niya akong Ma'am. Pero sadyang isinisiksik niya ang kanyang katawan kay Marco. Ang matapang at nakakahilong amoy ng kanyang pabango ay umaabot sa akin kahit 2 metro ang layo at pakiramdam ko ay nasusuka ako. Hinaplos ni Marco ang likod ng kamay ni Sofia, puno ng pagmamahal. Nang lumingon siya sa akin, ang lambing sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pagkainip at pandidiri. Isabela, matuto kang umintindi. Pupunta tayo ng Singapore para sa isang mahalagang bagay, ang listing ng kumpanya. Bawat minuto ay mahalaga. Si Sofia ay nagtapos sa isang kilalang universidad. Matutulungan niya ako sa mga detalye ng roadshow. Kung nandyan ka, makakaabala ka lang sa aming trabaho. Hindi ka naman maghihirap sa economy class, ilang oras lang naman iyon. Umintindi. Inulit ko ang salitang iyon, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sa loob ng 3 taon, para suportahan ang kanyang pangarap, itinago ko ang aking pagkatao bilang nag-iisang tagapagmana ng Santos Capital Holdings. Pumayag akong maging isang simpleng may bahay. Ang babaeng nasa likod ng kanyang tagumpay. Ginamit ko ang koneksyon ng aming pamilya sa pamamagitan ng isang offshore company para mag-inject ng bilyon-bilyong piso sa Vertex Innovations na nag-angat sa kanya mula sa isang halos bangkarot na negosyante tungo sa isang kinikilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Sa kanyang mga mata, naging isa akong losyang na babae na marunong lang maglinis at magluto na pag-iwanan na ng panahon. At siya, gamit ang perang ibinigay ko, ay nag-aalaga ng isang kirida na 10 taon na mas bata sa kanya. At ngayon, gusto pa niya akong tapakan sa harap ng maraming tao para ipakita kung sino ang masusunod. Marco, kung hindi ako nagkakamali, inayos ko ang aking cashmere coat na mukhang simple ngunit gawa ng isang Italian master tailor. Ang tono ko'y kalmado na parang panahon lang ang pinag-uusapan. Ako ang pinagbayad mo muna ng mga tiket para sa flight na ito, di ba? Dahil ako ang nagbayad, bakit ko kailangang ibigay ang upuan ko? Natigilan si Marco, tila hindi inaasahan na ang dati sunod-sunuran na asawa ay sasagot sa kanya sa publiko. Biglang dumilim ang kanyang mukha. Maria Isabela, may hiya ka pa ba? Pabulong niyang sigaw. Pati ba naman maliit na halaga, ikinukuwenta mo pa sa akin? Malapit nang malist ang kumpanya, ilang beses pang lolobo ang halaga ko. Iyon lang bang pamasahe? Hindi ko pa kayang bayaran? Huwag ka nang gumawa ng eksena dito, nakakahiya. Oo nga ma'am, gatong ni Sofia, tinatakpan ang bibig habang mahinang tumatawa. Si Mr. Villanueva ay CEO na ng isang future publicly listed company. Dapat malawak ang pag-iisip. Huwag niyo nang pansinin yang parang pambili lang ng gulay. Kung malalaman ng mga investor sa Singapore na ganyan kaliit ang tingin ng asawa ni Mr. Villanueva sa pera,
baka makaapekto pa sa presyo ng stocks. Sadyang diniinan niya ang mga salitang pambili lang ng gulay. Narinig ko ang ilang mahihinang hagikik sa paligid. Pinagmasdan ko ang walang kamalay-malay na magkapareha. At ang huling katiting na pagmamahal ko para sa kanila ay tuluyan ng naglaho. Sige pala, tumango ako. Unti-unting nanlamig ang aking mga mata. Dahil gusto ninyong pag-usapan ang pagiging malawak, pagbibigyan ko kayo. Sakto namang tumunog ang boarding announcement. This is a chartered flight. We invite the distinguished guests of Vertex Innovations to please proceed with priority boarding. Inayos ni Marco ang kanyang kurbata. Bumalik sa kanyang aroganteng elite na postura. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin at inakbayan si Sofia papunta sa boarding gate. Tara na, Sofia. Huwag na nating pansinin ang mga taong walang mundo. Pagdating sa eroplano, magbubukas tayo ng magandang alak para mag-celebrate. Lumingon si Sofia at ninisian ako. Ang ekspresyon niya ay parang nagsasabing, talo ka, Losyang. Nakatayo lang ako, pinapanood ang kanilang mga likuran. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa bag at tinawagan ang isang numero. Captain? Si Maria Isabela Santos ito. Ipunin mo ang buong crew sa pintuan ng cabin ngayon din. At ihanda mo ang security. May mga basura tayong kailangang ilabas. Ibinaba ko ang tawag at naglakad ng may kumpiyansa patungo sa boarding gate. Marco, akala mo ito ay isang ordinaryong chartered flight. Nagkakamali ka. Ang eroplanong ito, noong nakaraang linggo pa, ay pag-aari na ng mga Santos. Pagdating ko sa pintuan ng cabin, si Marco at Sofia ay nakaupo na sa dalawang pinakamaluluwang na upuan sa first class. Si Sofia ay naguutos sa flight attendant na dalhan siya ng tsinelas habang nagrereklamo, bakit hindi pinalamig itong champagne? Ang pangit ng serbisyo ninyo. Isusumbong ko kayo kay Mr. Villanueva. Si Marco naman ay nakadikwatro. May hawak na dokumentong puro Ingles at nagkukunwaring nagbabasa. Nang makita niya akong pumasok, kumunot ang kanyang noo. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Pumili ka na ng upuan sa economy sa likod. Isara mo yang kurtina at huwag kang magpapakita dito. Hindi ko pinansin ang kanyang pag-aalboroto. Naglakad ako ng diretso sa kanilang harapan. Tumabi kayo, malamig kong sabi. Biglang isinara ni Marco ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Maria Isabela, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Ito ang chartered plane ko. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Kung sino ang gusto kong paupuin at kung saan, desisyon ko yon. Chartered plane mo? Napatawa ako na parang nakarinig ng pinakamalaking biro. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa aking Hermes bag at malakas na inilapag sa mesang nasa harapan nila. Buksan mo, yang mga mata mo, at basahin mo kung kaninong pangalan ang nakasulat diyan. Iyon ay isang Certificate of Aircraft Ownership at isang Private Aircraft Management Agreement. Napasulyap si Marco at ang galit sa kanyang mukha ay biglang nanigas. Ang dati mayabang niyang mga mata ay nanlaki na parang mga platito, halos lumuwa mula sa kanilang mga socket. Gulfstream G650, owner, Maria Isabela Santos? Utal-utal niyang binasa ang pangalan, ang kanyang boses ay nanginginig na parang sinasakal. Lumapit din si Sofia, at nang makita ang pangalan sa dokumento, ang kanyang magandang mukha ay biglang namutla. Paano? Paanong nangyari ito? Nanginginig niyang sabi. Ito ay isang private jet na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Isa ka lang may bahay, saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Peke to, Mr. Villanueva, siguradong pineke niya lang to para takutin tayo. Peke? Malamig akong ngumiti at pumitik. Ang flight purser na kanina pa magalang na nakatayo sa aking likuran ay agad na lumapit at yumukod ng malalim. Ang kanyang boses ay sobrang galang, halos sunod-sunuran. Chairwoman, welcome aboard. Ang inyo pong personal na tsinelas at paboritong kapeng barako ay nakahanda na, tamang-tama sa axis 60 degrees. Ano po ang gusto ninyong gawin namin sa 2 taong ito na nakaupo sa inyong pwesto? Chairwoman. Ang salitang iyon ay parang isang kulog na umalingaw-ngaw sa loob ng cabin. Ang iPad na hawak ni Marco ay bumagsak sa sahig, basag ang screen.
Hindi siya makapaniwala habang tinitingnan ng purser na dati yumuyukod sa kanya at pagkatapos ay tumingin sa akin isang bagong ako, puno ng kapangyarihan, malinaw na nag-crash ang kanyang utak. Binili mo. Binili mo ang eroplanong ito? Paanong posible? Dati, kahit pambili lang ng bag, kailangan mo pang magpaalam sa akin. Papahina ng papahina ang boses ni Marco habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ginawa ko yon para isaalang-alang ang kaawa-awa mong pride. Yumuko ako. Ang aking tingin ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang mukha. Marco, akala mo ba talaga kayang bayaran ng kakarampot mong kumpanya na malapit ng malugi ang charter fee ng isang top-of-the-line business jet? Kung hindi dahil sa pirma ko na nag-utos sa leasing company sa ilalim ng Santos Capital na i-waive ang bayad mo, hanggang ngayon, kasama mo pa rin yang sekretarya mo na nakikipagsiksikan sa economy class ng commercial flight. Ang mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa depensa ni Marco. Ang imahe ng matagumpay na negosyante na kanyang ipinagmamalaki ay nadurog sa isang iglap. Ngayon, linawin natin ang dalawang bagay. Itinaas ko ang dalawang daliri sa kanyang harapan. Una, ang eroplanong ito ay personal kong pag-aari. Kung sino ang gusto kong paalisin, kailangan niyang umalis. Pangalawa, walang ma'am dito at lalong walang asawa mo. Ang narito ay ang chairwoman ng Santos Group of Companies, si Maria Isabela Santos. Tumayo ako ng tuwid, tinitingnan mula sa itaas ang nanginginig na si Sofia. Miss Reyes, hindi ba't sinabi mo kanina na masyadong maingay sa economy class para pag-usapan ang negosyo? Sang-ayon ako. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na makita ko man lang. Paalisin ninyo silang dalawa. Lumipat ako sa katabing sofa, walang emosyon. Huwag ninyong dumihan ang leather seats ko. Isabela, hindi mo pwedeng gawin to. Asawa mo ako. Ako ang CEO ng Vertex Innovations. Sa wakas ay nakabawi si Marco, sinusubukang gamitin ang kanyang posisyon. Ngunit ang kanyang itsura ay nakakatawa lamang. Security, hindi man lang ako lumingon. Dalawang matipunong security personnel ang agad na pumasok, hinawakan ang mga braso ni Marco at Sofia. Bitawan niyo ako, alam niyo ba kung sino ako? Sigaw ni Sofia, ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo sa pagpupumiglas na parang isang palengkera. Sandali, bigla akong nagsalita bago pa sila tuluyang makaladkad palabas ng first class. Akala ni Marco ay lumambot ang puso ko, agad siyang nagpakita ng isang mapagkunwaring ngiti. Belle, alam kong mahal mo pa rin ako. Ako ang nagkamali kanina. Huwag na nating hayaang pagtawanan tayo ng iba, mag-asawa tayo. Inangat ko ang baso ng tsaa na iniabot ng purser. Hinipan ito ng bahagya at isang malupit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Masyadong magaan na parusa ang palayasin sila. Malapit nang lumipad ang eroplano, ayokong malate sa listing ceremony ko. Lumingon ako sa umaasang si Marco at dahan-dahang nagsalita. Dahil hindi komportable si Miss Reyes sa economy class, bigyan natin sila ng mas espesyal na lugar. Purser, yung dalawang emergency jump seats sa tabi ng banyo sa likod, bakante pa, di ba? Naintindihan agad ng purser ang ibig kong sabihin, pinipigilan ang tawa. Opo, chairwoman. Medyo masikip po doon, maalog at malapit sa CR kaya medyo may amoy, pero siguradong tahimik, walang makakaistorbo. Mabuti. Humigop ako ng tsaa, ang aking mga mata ay nagyayelo. Doon ninyo sila paupuin. At siguraduhin ninyong saradong-sarado ang kurtina, ayokong umabot dito ang amoy nila. Isabela, ang kapal ng mukha mo. Pupunta ako doon para sa bell ringing, tapos pauupuin mo ako sa tabi ng banyo? Namula sa galit si Marco, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. May dalawa kang pagpipilian. Ibinaba ko ang tasa. Ang aking boses ay biglang tumigas, puno ng awtoridad na hindi matitinag. Pumunta ka doon ngayon din o tatawagan ko ang piloto para bumalik tayo, kanselahin ang flight at i-freeze lahat ng pondo ng Vertex Innovations. Ikaw ang pumili. Natahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tiningnan niya ako na parang ngayon lang niya nakilala ang babaeng kasama niya sa iisang kama sa loob ng 3 taon. Nakita niya sa aking mga mata na hindi ako nagbibiro. Alam niya na ang pondo ang buhay ng kanyang kumpanya at hawak ko iyon sa aking mga kamay. Ilang segundo ang lumipas,
Si Marco ay parang isang lobong nawalan ng hangin. Nanghina siya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, masama ang tingin kay Sofia, at pabulong na sinabi, "Pumunta na tayo sa likod, Marco." Susubukan pa sanang magpa-cute ni Sofia, ngunit tinabig siya ni Marco. "Tumahimik ka! Hindi ka pa ba napapahiya? Halika na!" Pinanood ko silang dalawa na parang mga basang sisiw na dinala ng security sa likuran. Walang kahit anong emosyon sa aking puso, kundi isang pakiramdam ng tagumpay. Sa siwang ng kurtina, nakita ko si Sofia na nakatakip ang ilong, nakaupo sa makitid na upuan sa tabi ng pinto ng banyo. Bawat may pumapasok at lumalabas, may kasamang hindi kaaya-ayang amoy. Si Marco naman ay hirap na hirap, ang kanyang mga tuhod ay nakasandal sa pader sa harapan, ang kanyang mukha ay kasing itim ng ilalim ng kaldero. Nagsali ng purser ng isang baso ng 1982 Lafite para sa akin. "Chairwoman, kailangan po ba natin silang bigyan ng pagkain?" Pinaglaruan ko ang alak sa baso. "Hindi na. Hindi ba't pupunta si Mr. Villanueva sa Singapore para sa isang malaking deal? Mas maganda kung medyo gutom para mas malinaw ang isip. Bigyan nyo na lang sila ng tig-isang basong tubig. Malamig dapat, masusunod po." Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Habang papalayo, pinanood ko ang unti-unting pagliit ng syudad sa bintana, ngunit ang puso ko'y payapa. "Marco, appetizer pa lang ito." Pagdating natin sa Singapore, kapag nakatayo ka na sa entablado ng SGX, sa sandaling akala mo ay mapapasa iyo na ang lahat, ipapakita ko sa iyo kung paano guguho na parang bula ang lahat ng iyong pinaghirapang yaman, pangalan at posisyon. Ang 12 oras na biyahe ay isang impyerno para kina Marco at Sofia. Kahit na maganda ang soundproofing ng private jet, ang ingay at yugyog mula sa makina sa likuran ay hindi maiiwasan. Idagdag pa ang palaging paggamit ng banyo. Hindi ko kailangang tingnan para malaman kung gaano sila kasuklam-suklam ngayon. Sa kalagitnaan ng biyahe, sinubukan ni Sofia na pumunta sa harapan para humingi ng pagkain, ngunit magalang siyang hinarang ng crew. "Paumanhin, ma'am. Ang lugar na ito ay para lamang sa chairwoman. Bawal pumasok ng walang pahintulot. At saka, ang mga pagkain dito ay base sa panlasa ng chairwoman, wala pong sobra. Kahit isang pirasong tinapay lang, mamamatay na ako sa gutom." Narinig kong sigaw ni Sofia mula sa likod ng kurtina. "Paumanhin po, wala kaming murang tinapay sa eroplano," nakangiting sagot ng flight attendant. Isinuot ko ang aking noise-canceling headphones at binuksan ang tablet. Ang nasa screen ay isang asset liquidation report na kadarating lang mula sa Singapore, kasama ang detalyadong talaan ng paglilipat ng assets ni Marco sa nakalipas na 6 na buwan. Habang tinitingnan ko ang mga malalaking halaga na inilipat sa account ni Sofia, kasama ang kanilang biniling luxury condo sa Marina Bay, lalong nanlamig ang aking mga mata. Habang nagtitipid ako para tulungan ang kanyang kumpanya, matagal na pala siyang naghahanda ng kanyang pag-alis. "Ems. Santos, nag-text ang aking personal na abogado, si Attorney Lee, nakahanda na ang lahat. Sa oras na pirmahan niya ang listing documents at matrigger ang breach of contract sa ating kasunduan, pwede na nating simulan ang operasyon." "Gawin ayon sa plano," reply ko. Maayos na lumapag ang eroplano sa private terminal ng Changi Airport. Pagbukas ng pinto, nagmamadaling lumabas sina Marco at Sofia. Ang kanilang itsura ay sobrang gusgusin. Ang mamahaling suit ni Marco ay lukot-lukot at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Si Sofia ay mas malala pa, ang kanyang makeup ay kumalat na, ang buhok ay malangis at iika-ika siyang maglakad. Sa kabilang banda, ako, pagkatapos ng mahimbing na tulog, ay sariwa at mukhang handa. Pagbaba ko pa lang, isang extended Rolls-Royce Phantom ang dumiretso sa paanan ng hagdanan. Ito ay espesyal na ipinadala ng isang partner na pamilya para sunduin ako. Nanlaki ang mga mata ni Marco, inayos ang kanyang damit at akmang lalapit sa sasakyan. Ang galing naman ng organizers, ganito kalaking sasakyan pa ang ipinadala. Sinampal ng driver na nakaputing guwantes ang kanyang kamay. "Ginoo, wag po kayong bastos. Ang sasakyang ito ay para lamang kay Miss Maria Isabela Santos." Nabitawan ni Marco ang kanyang kamay sa ere. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba ng kulay. Elegante akong bumaba ng hagdan.
Agad akong pinagbuksan ng pinto ng driver. Bago isara ang bintana, tinanggal ko ang aking sunglasses at tiningnan ang dalawang nanginginig sa lamig. Mr. Villanueva, dahil nandito ka para sa IPO, dapat mayroon kang fighting spirit. Mukhang mahaba ang pila ng taxi doon. Maghintay na lang kayo. See you at the hotel. Isinara ko ang bintana at humarurot ang Rolls-Royce. Iniwan silang kumakain ng alikabok. Sa rearview mirror, nakita kong nagdadabog si Sofia habang si Marco ay galit na tumatawag sa cellphone, marahil ay sinisigawan ang kanyang assistant. Pero ang hindi niya alam, simula pa lang ito ng kanyang bangungot sa Singapore. Ang 5-star hotel na binook niya, kung hindi niya gagamitin ang supplementary card ko, ay hindi niya papasukin dahil ang sarili niyang credit card ay limitado na ang pondo. Nagsisimula pa lang ang palabas. Ang hangin sa Singapore, na may dalang halumigmig mula sa dagat, ay hindi kayang pawiin ang pagod at kahihiyan sa mga mukha ni na Marco at Sofia. Nang ang Rolls-Royce Phantom ko ay huminto sa harap ng The Ritz-Carlton Millenia, ang taxi na sinasakyan nila ay hirap pang makalusot sa trapiko. Magalang akong pinagbuksan ng pinto ng bellboy at inasikaso ang aking mga Louis Vuitton luggage. Suot ang aking 10 cm Louboutins, kakatapak ko pa lang sa red carpet ng hotel nang marinig ko ang matinis na reklamo ni Sofia. Anong klaseng taxi to? Amoy curry. Pinaikot-ikot pa tayo ng driver, umabot ng $100. Mr. Villanueva, kailangang ma-reimburse to. Ang suot niyang Chanel suit ay gusot-gusot na, parang basahan. Si Marco ay hindi rin maganda ang itsura. Ang kanyang buhok ay bagsak na, at bitbit niya ang dalawang mabibigat na maleta. Nang makita nila akong naghihintay, kumislap sandali ang mata ni Marco, tapos ay muling nagmatigas. Isabela, huwag mong isipin na dahil may pera ka ay kaya mo na akong insultuhin, pabulong niyang sabi. Wala tayo sa eroplano. Dito sa Singapore, galing ang pinag-uusapan. Ako ang magbe-bell ringing, ang chairman ng isang publicly listed company. Nag-book din ako ng presidential suite. Mamaya, kanya-kanyang diskarte. Huwag mong asahang susunod pa ako sa'yo. Napangiti ako sa kanyang itsura. Tama si Mr. Villanueva, kanya-kanyang diskarte. Sana lang, kayanin ng diskarte mo na bayaran ang kwarto. Pumasok ako sa lobby. Agad akong sinalubong ng manager. Miss Santos, welcome to the Ritz-Carlton. Handa na po ang inyong Marina Bay View Presidential Suite. Ito po ang keycard. Naghanda na rin po kami ng in-room spa service at isang Michelin star chef's dinner. Inabot niya ang isang black and gold keycard. Sa likod ko, umubo si Marco at sumingit sa harap. Inilapag niya ang kanyang passport at isang itim na credit card sa counter. Ako si Marco Villanueva. Nag-book din ako ng presidential suite, kapareho ng sa kanya. I-check-in niyo na ako. Sumingit din si Sofia. Narinig niyo? Sa presidential suite din kami. Hindi problema ang pera kay Mr. Villanueva. Ngumiti ang receptionist at tiningnan ang sistema. Paumanhin, Mr. Villanueva. Ang booking niyo po ay automatikong na-cancel 2 oras na ang nakalipas dahil sa failed credit card pre-authorization. Ano? Sigaw ni Marco. Imposible. Ang credit limit ng card na to ay 20 milyong piso. Sira ba yung machine ninyo? Ginoo? 3 beses po naming sinubukan pero laging sinasabing insufficient funds o frozen by the issuing bank. Namula ang mukha ni Marco. Inilabas niya ang lahat ng card sa kanyang wallet. Corporate card, personal card, lahat ay tinanggihan. Insufficient funds, reported lost, restricted for overseas transactions. Isabela, ikaw ang may gawa nito, di ba? Galit niyang tanong. Mr. Villanueva, card mo yan. Ikaw ang gumastos, sabi ko habang umiinom ng sparkling water. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang dami mong binili para sa kung sino-sino. Normal lang na maubos ang limit. Tungkol naman sa corporate card, nasa pre-listing quiet period ang kumpanya. Normal procedure na i-freeze ang lahat ng non-essential overseas expenses. Bilang CEO, dapat alam mo yan. Hindi siya makapagsalita. Mr. Villanueva, saan ako titira? Ayoko sa mga motel. Bulong ni Sofia. Sumabat ang receptionist, Ginoo. Kasalukuyan pong may malaking conference. Ang natitira na lang po namin ay isang standard twin room sa 3rd floor, malapit sa linen room. Medyo maingay po. 800 Singapore dollars po per night. Standard room? Sa tabi ng linen room? Sigaw ni Sofia. Paano kami titira diyan? Kung ayaw nyo,
Pwede kayong matulog sa kalye, sabi ko, bago umakyat sa aking suite. Mula sa elevator, nakita kong padabog na inabot ni Marco ang isang debit card sa receptionist. Sige na, yan na. Ang gabing iyon, nag-enjoy ako sa 200 square meter suite ko. Sila naman ay magdamag na hindi nakatulog dahil sa ingay ng laundry machines at pag-aaway. Kinabukasan, sa isang high-end boutique sa Orchard Road, nagkita kaming muli. Ang boutique na ito ay by appointment only. Nakaupo ako sa loob, namimili ng isusuot para sa party sa gabi. Pumasok sina Marco at Sofia. Dito tayo bibili, Marco. Gusto ko yan. Turo ni Sofia sa isang gown na puno ng diamante sa display window. Kunin niyo yan para subukan ng fiancé ko. Utos ni Marco sa sales lady. Fiancé? Narinig ko mula sa aking sulok. Sinuri ng sales lady ang itsura nila. Paumanhin, Ginoo. Ang gown na iyan ay isang archive piece, hindi po for sale o for fitting. Hindi for sale? Alam niyo ba kung sino siya? CEO siya ng Vertex Innovations. Doblehin namin ang bayad, sigaw ni Sofia. Hindi po ito tungkol sa pera, ma'am. Naka-reserve na po ito para sa isang napakahalagang VIP client. Sino? Paalisin mo siya. Ako ang bida sa party mamaya. Talaga ba? Tumayo ako mula sa aking upuan. Sa tingin mo, Miss Reyes, kanino mas bagay ang gown na ito? Sa'yo o sa akin? Nang makita nila ako, gulat na gulat sila. Suot ko ang isang kaparehong gown, isang black velvet masterpiece na mas elegante at sopistikado. Isabela. Paano? Lumapit ang store manager sa akin, hindi pinapansin ng dalawa. Miss Santos, ang Midnight Galaxy gown na ito ay parang ginawa para sa inyo. Lumipad pa ang designer mula Paris para siguraduhing perpekto ito sa inyo. Miss Santos? Namutla si Sofia. Tumingin ako sa salamin. Maganda. Pero yung nasa display, dahil gusto ni Miss Reyes, nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Sofia. Ipaktanggal nyo. Ayokong makita ang mga damit ko na isinusuot ng kung sino-sino. Itago nyo na lang o i-donate sa museum. Masusunod po, Miss Santos. Ang sama mo, Isabela, sigaw ni Sofia. Ang building na ito, pag-aari ko, malamig kong sabi. At ako ang pinakamalaking investor ng brand na ito sa Asia. Sa teritoryo ko, sino sa tingin mo ang dapat maging bida? Tumingin si Marco sa akin puno ng takot. Isabela, ano pa ba ang hindi ko alam? Saan mo nakuha ang lahat ng pera na ito? Marco, sa tingin mo, sino ang sumasalba sa'yo tuwing malapit ng malugi ang kumpanya mo? Sino ang nag-aayos ng mga international deals mo? Akala mo ba swerte ka lang? Kahit ang pagkain ng bigas may limitasyon din. Kung wala ako, ni hindi ka makakapasok sa pintuan na to. Security. Paalisin niyo sila. Habang kinakaladkad sila palabas, napangiti ako sa salamin. Ang totoong laban ay magsisimula pa lang sa party mamaya, gabi. Sa isang private club sa Marina Bay, ginaganap ang huling pre-listing party. Lahat ng bigatin sa financial world ng Singapore ay naroon. Si Marco, suot ang kanyang gusot na suit, at si Sofia, suot ang isang mumurahing rented gown, ay parang nawawala sa gitna ng mga tao. Walang pumapansin sa kanila. Ang kumpiyansa niya ay unti-unting nawawasak. Si Sofia naman ay hindi makasabay sa usapan ng mga mayayamang ginang nang biglang bumukas ang pinto ng hall. Pumasok ako kasama ang presidente ng Santos Capital Asia Pacific Division. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang aking black velvet gown at ang isang set ng emerald jewelry na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay kumikinang. Diyos ko, si Miss Maria Isabela Santos yan, ang tagapagmana ng Santos Capital. Ang mga taong kanina'y hindi pumapansin kay Marco ay nagunahan para lumapit sa akin. Miss Santos, matagal na tayong hindi nagkita. Miss Santos, ang galing ng huling acquisition nyo sa Europe. Lahat sila ay bumabati. Si Marco, na nasa isang sulok, ay nabitawan ang kanyang baso. Hindi siya makapaniwala. Paanong posible? Hindi ba't isa lang siyang may bahay? Bakit? Bakit ganoon na lang sila kabait sa kanya? Nakita ko siya. Naglakad ako papunta sa kanya, kasama ang mga bigating investor. Mr. Villanueva, bakit ka nagtatago sa sulok? Tanong ko. Ikaw ang bida ngayong gabi. Ipakilala mo naman ang kumpanya mo. Nanginginig si Marco. Isabela.
Kilala mo sila? Ngumiti ako at sinabi sa CEO ng isang malaking bangko, Mr. Tan, siya ang asawa ko, si Marco Villanueva. Ang Vertex Innovations. Isa lang yan sa mga hobby investment ko. Sabi ni Mr. Tan, puno ng pag-intindi at kaunting pangmamaliit. Kaya pala, ang swerte niyo Mr. Villanueva na magkaroon ng asawang tulad ni Miss Santos. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa mukha ni Marco. Ang buong akala niya ay galing niya ang lahat. Ngayon, nalaman niyang isa lang siyang hobby, isang lalaking umaasa sa asawa. Narinig ko ang mga bulungan. Kumakain na nga sa palad, gusto pang basagin ang plato kapag ginalit niya ang mga Santos. Sa tingin mo ba malilista pa yang kumpanya niya bukas? Namutla si Marco. Sa wakas, nakita ko ang totoong takot sa kanyang mga mata. Belle, umatras ako. Mr. Villanueva, i-enjoy mo na ang huling gabi ng iyong kaluwalhatian. Bukas, may malaking regalo akong inihanda para sa'yo. Umalis ako, iniwan siyang tulala na parang nahulog sa isang madilim na bangin. Si Sofia naman ay matagal nang nagtago sa likod ng isang haligi, hindi magawang ilabas ang kanyang ulo. Ang pangangaso. Nagsisimula pa lang. Pumasok si Marco sa presidential suite ko na parang bagyo. Lasing at galit. Maria Isabela, niloko mo ako. Sigaw niya, pulang-pula ang mga mata. Tagapagmana ng Santos Capital? Hobby investment? Pinanood mo akong magmukhang tanga sa harap ng lahat? Masaya ka na? Tiningnan ko siya sa salamin habang tinatanggal ang aking mga hikaw. Marco, kung hindi dahil sa sarili mong kayabangan na dalhin pa ang kerida mo doon, sino ang magtatawanan sa'yo? Ikaw mismo ang nagbigay ng mukha mo para sampalin ko. Ibinagsak niya ang mga gamit sa aking vanity table. Tumigil ka. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, kaya mo na akong kontrolin. Ako ang CEO ng Vertex Innovations. Akin to. Inilabas niya ang isang papel. Divorce agreement. Pirmahan mo. Ang mga kondisyon? Tanong ko. Ang anak natin. Sa akin. Ang kumpanya? Lahat ng shares. Sa akin. Ang bahay natin. Sa pangalan ko. Bilang danyos sa ginawa mong panloloko. Danyos? Natawa ako. Nang babae ka. Naglipat ka ng pera, tapos ako pa ang magbabayad ng danyos? Dahil niloko mo ako. Nagpanggap kang mahirap. At saka, si Sofia, mas nakakatulong siya sa negosyo. Ikaw? Anong alam mo? Napilitan lang akong mambabae dahil sa'yo. Isabela, naging masama ang kanyang tingin. Makinig ka. Ang mga account ko sa ibang bansa, protektado. Ang mga core patents ng kumpanya, nasa ilalim ng personal kong holding company. Kung hindi ka pipirma, ibabagsak ko ang kumpanya at lahat ng investment mo, mawawala. Akala niya, takot pa rin ako. Marco, ginawa mo na talaga ang lahat? Malungkot kong sabi, nagkukunwaring nasasaktan. Pati yung 4 na milyong pisong seed fund, inilipat mo na? Akala niya ay tama siya. Oo. Lahat ng kita, inilipat ko na sa account ni Sofia sa Cayman Islands. Wala ka nang makukuha. Pumirma ka na. Sige, sabi ko. Pipirmahan ko. Pero may isang kondisyon. Pagkatapos ng bell ringing ceremony bukas, saka lang natin iaanunsyo ang diborsyo. Pumayag siya, tuwang-tuwa. Kinuha ko ang ballpen at pumirma hindi ang pangalan kong Maria Isabela Santos, kundi isang garapal na scribble na hindi mabasa. Sa sobrang saya niya, hindi niya napansin. Kinuha niya ang papel. Buti naman at natuto ka. Pupuntahan ko na si Sofia. Mag-isip-isip ka. Ang mga babaeng masyadong dominante, walang magandang kinabukasan. Nang umalis siya, pinindot ko ang stop sa recording app ng cellphone ko. Ipinadala ko ang recording ng kanyang pag-amin sa aking mga abogado. Ang ebidensya, kumpleto na. Bukas, hayaan nating malaman niya ang lahat. Kinabukasan, si Sofia, suot ang isang cheap na imitation ng Midnight Galaxy gown, ay kumatok sa pinto ko. Pinirmahan mo na pala ang divorce papers. Buti naman, sabi niya, ipinapakita ang isang ultrasound report. Buntis ako. 6 na linggo. Lalaki. Sabi ni Marco. Ito ang magiging tagapagmana niya. Ang anak mong babae, walang makukuha kahit 1 sentimo. Tiningnan ko ang report.
Ang petsa ay noong nasa Europe si Marco para sa isang business trip, habang si Sofia naman ay nasa isang class reunion. Congratulations, sabi ko. Sana kasing talino ni Marco ang maging anak nyo. Nagulat siya sa reaksyon ko. Huwag ka nang magpanggap. Kapag naging bilyonaryo na si Marco, isa ka na lang matandang dalaga na walang pumapansin. Alam mo ba kung magkano itong pajama ko? Sabi ko habang papalapit sa kanya. Kayang bumili ng 1,000 piraso ng peking gown mo. Ang kabataan ay puhunan, pero kung gagamitin mo yan sa isang lalaking siguradong babagsak, katangahan yan. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sige na, samahan mo na ang Marco mo sa kanyang huling magandang panaginip. Dahil paggising nyo, baka kahit yang suot mo, hindi nyo na kayang bilhin. Isinara ko ang pinto. Ang ultrasound na iyon ang huling pako sa kabaong ni Marco. Gabi. Sa isang yate sa Manila Bay, nag-host si Marco ng isang victory party. Bukas, ang Vertex Innovations ay gagawa ng kasaysayan sa SGX. Sigaw niya, habang si Sofia ay nakakapit sa kanya, parang isang reyna. Mula sa itaas na deck, pinanood ko sila kasama ang aking mga abogado at 2 investigador mula sa Securities and Exchange Commission, SEC. Miss Santos, sinusubukan ni Marco na ilipat ang huling 30 milyong piso sa account ni Sofia, sabi ni Attorney Lee. Pipigilan ba natin? Huwag. Sabi ko. Mas malaki ang halaga, mas mabigat ang sentensya. Si Sofia, ang ultrasound peke. Mayroon siyang dating nobyo na baon sa utang sa sugal. Kailangan niya ng pera. Natawa ako. Marco, para sa ganitong klase ng babae, sinira mo ang lahat. Isabella, nakita ako ni Marco. Bumaba ka, uminom tayo. Kahit nag-divorce na tayo, bibigyan pa rin kita ng pwesto. Sumigaw din si Sofia. Oo nga ate, huwag kang laging nakasimangot. Tumingin ako sa kanila mula sa itaas. Marco, i-enjoy mo na yang alak. Baka yan na ang huling baso ng alak na maiinom mo bilang isang malayang tao. Sinabi ko kay Attorney Lee. I-notify na ang SGX na simulan ang emergency trading halt at ihanda ang mga pulis sa pier. Pagdaong ng yate, doon sila huhulihin. Ang yate ay naglayag, puno ng tawanan, patungo sa kanyang tiyak na pagkawasak, SGX Auditorium. 5 minuto bago ang bell ringing. Sofia, nakikita mo ba to? Nanginginig na sabi ni Marco. Ang sentro ng financial world. Kapag pinindot ko ang button na yan, magiging bilyonaryo na tayo. Ang galing mo, mahal? Ipadala natin ang video sa losyang na yon para mamatay sa inggit. Mula sa VIP room sa itaas, uminom ako ng kape. Oras na, sabi ko kay Attorney Lee. Nagsimula ang countdown. 10, 9, 8. Naghiyawan ang lahat. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. 3, 2, 1. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa button. Ngunit walang nangyari. Walang confetti, walang tunog ng kampana. Ang malaking screen sa likod niya, na dapat magpapakita ng stock code ng Vertex Innovations, ay biglang nag-itim. Pagkatapos ng 1 segundo, muli itong umilaw. Wala ang stock code. Sa halip, isang malaking pulang salita ang nakasulat. Suspended. Sa ilalim nito, isang asset freeze order mula sa korte at isang public notice tungkol sa isang major ownership dispute. Natigilan ang lahat, nanigas ang ngiti ni Marco. Anong nangyayari? Technical problem? Nasaan ang mga tech guy? Nagkagulo ang mga reporter. Si Sofia ay natumba, napunit ang kanyang peking gown. Isang opisyal mula sa SGX ang umakyat sa entablado. Mga ginang at ginoo, katatanggap lang namin ng isang urgent legal notice mula sa pinakamalaking shareholder at tunay na may-ari ng Vertex Innovations. Dahil sa mga alegasyon ng malversation, breach of contract, at pagtatago ng totoong ownership structure laban sa CEO na si Mr. Marco Villanueva, sinuspinde ng SGX ang IPO ng Vertex Innovations indefinitely at sisimulan ang isang delisting review. Anong pinakamalaking shareholder? Ako ang pinakamalaking shareholder, sigaw ni Marco. Hindi. Ako, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ang ilaw sa VIP room ay bumukas. Bumaba ang one-way glass
At nakatayo ako roon, suot ang isang puting power suit. Bumaba ako sa hagdanan, kasama ang aking team ng 8 top-tier corporate lawyers. Marco, sabi ko, ang 49% shares na sinasabi mo, noong pinirmahan mo ang divorce papers kagabi, na-trigger mo ang breach of contract sa ating prenuptial investment agreement. Ang lahat ng shares mo, binili na pabalik ng Santos Capital sa halagang $1. Hindi totoo yan. Pandaraya yan. Ipinakita ni Attorney Lee ang isang dokumento. Mr. Villanueva, ito ang morality clause sa inyong angel investment contract. Nakasaad dito na kung ang founder ay magkakaroon ng extramarital affair o maglilipat ng assets, may karapatan ang investor na bilhin ang lahat ng kanyang shares sa halagang $1. Santos Capital, namutla si Marco, ang misteryosong investor na palagi niyang ipinagmamalaki. Oo, sabi ko. Ang Santos Capital. Marco, ginamit mo ang pera ko sa loob ng 3 taon. Akala mo ba talaga galing sa langit ang perang yon? Ang teknolohiya ng kumpanya mo galing sa mga kaklase ko sa Stanford. Ang mga international deals mo, drama lang yan na inayos ng mga subsidiary namin sa Europe. Isa ka lang papet. Napasalampak si Marco sa sahig. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Biglang sumigaw si Sofia, Marco, hindi ba't sabi mo sa'yo ang kumpanya? Gawin mo ang lahat. Paano na ang anak natin? Miss Reyes, sabi ko. Ang screen ay nagpakita ng mga bank transfer records. Kagabi, sinubukan ni Mr. Villanueva na ilipat ang 30 milyong piso ng pera ng kumpanya sa isang offshore account sa pangalan mo. Ayon sa batas, iyan ay securities fraud at estafa. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mga ahente ng NBI. Hindi ako, siya ang naglipat. Pambayad daw sa sustento ng bata, sigaw ni Sofia. Miss Reyes, sabi ko, ang account na iyan ay binuksan gamit ang peking passport at ang pag-amin mo na pineke mo ang pagbubuntis para makakuha ng pera na record ko. Ibinigay ko na sa pulis. Ano? Tiningnan ni Marco si Sofia. Hindi ka buntis? Nag-away silang dalawa na parang mga aso sa entablado. Pinaghiwalay sila ng mga ahente at pinusasan. Belle! Belle, tulungan mo ako. Asawa mo ako. Pagmamakaawa ni Marco habang kinakaladkad palabas. Lumapit ako sa kanya. Marco, binigyan kita ng pagkakataon. Sa eroplano, sa hotel, sa yate. Kung kahit minsan lang, nagsisi ka o nagpakita ng kaunting pagmamahal sa anak natin, hindi sana aabot sa ganito. Pero wala. Kaya dahil gusto mong maging malupit, tinulungan lang kita. Umalis ako. Ang kanyang mga sigaw at pag-iyak ay naiwan sa likod. Hinarap ko ang audience. Paumanhin sa eksena. Ang Vertex Innovations ay sususpindehin, ngunit ang Santos Capital ay hindi titigil. Mula ngayon, ang kumpanyang ito ay tatawaging Vertex Santos. Lahat ng bulok na empleyado ay aalisin. Pagkatapos ng 1 oras, magkakaroon ng emergency board meeting. Ang mga taong totoong nagtatrabaho ay hindi pababayaan ng mga Santos, pero ang mga parasitiko, ito ang kanilang kahahantungan. Lumabas ako ng SGX building, sinalubong ng sikat ng araw. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay malaya na ako. Pumunta tayo sa Tiffany's. Nangako ako sa anak ko na ibibili ko siya ng totoong diamond necklace. Habang namimili ako ng kwintas sa Singapore, sa Pilipinas, isa pang drama ang nagaganap sa aming bahay. Ang ina ni Marco, si Aling Carmen, kasama ang kanyang kapatid na si Gina, at ang kanilang mga kamag-anak ay nagpa-party sa aming mansyon sa Forbes Park. Inubos nila ang aking mga mamahaling alak at isinuot ang aking mga damit at alahas. Kapag naging bilyonaryo na ang anak ko, sabi ni Aling Carmen, ipapalit na niya yang baog na si Isabela. Itong bahay, lahat ng ito, sa amin na. Nagla-livestream si Gina sa social media. Tingnan nyo, mga kamarites, ang mansyon na binili ng kuya ko para sa akin. Mula ngayon, heires na ako. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga tauhan mula sa sheriff's office. Sino kayo? Sigaw ni Aling Carmen. Kayo dapat ang tanungin ko, sabi ng abogado ko, si Attorney Cruz. Ang property na ito ay pag-aari ni Miss Maria Isabela Santos. Ayon sa court order, kailangan nyo nang umalis. Trespassing kayo. Bahay, to ng anak ko.
Hubarin ninyo yang mga damit at alahas na pag-aari ni Miss Santos. Pag nanakaw yan, utos ni Attorney Cruz. Habang kinakaladkad sila palabas, biglang bumukas ang malaking TV sa sala. Ipinapalabas ang balita mula sa Singapore. Vertex Innovation CEO Marco Villanueva inaresto dahil sa fraud, IPO, kanselado, nahaharap sa 20 taong pagkakakulong. Ipinakita ang mukha ni Marco na umiiyak habang pinoposasan. Anak ko! Nahimatay si Aling Carmen. Pagkatapos ng 10 minuto, ang buong pamilya Villanueva, kasama ang kanilang mga gamit, ay itinapon na parang basura sa labas ng gate. Pagbalik ko sa Pilipinas, dumiretso ako sa opisina na ngayon ay Vertex Santos. Ipunin ang lahat ng managers. Meeting in 5 minutes. Ang mahuli, tanggal, sabi ko sa receptionist. Sa meeting, hinarap ko ang mga kasabwat ni Marco, tulad ng HR director na si Alex, na tumulong sa kanya sa mga kalokohan. Mr. Alex, sabi ko, ipinapakita ang isang folder ng ebidensya. Gusto mo bang idemanda kita o gusto mong sumuko? Lumuhod siya at nagmakaawa. Ilabas yan, tawagan ng pulis, utos ko. Tumingin ako sa iba pa. Mula ngayon, iisa lang ang boses sa kumpanyang ito, ang boses ni Maria Isabela Santos. Malinaw? Opo, ma'am. Sabay-sabay nilang sagot. 1 linggo ang lumipas, sa pamamagitan ng isang video call, huli kong nakausap si Marco sa kulungan. Payat, kalbo, at mukhang matanda na siya. Nanalo ka na? Masaya ka na ba? Tanong niya. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo, Marco. Lumagpas ka sa linya. Si Sofia? Mas malala pa sa'yo. Nalaman sa kulungan na gumagamit siya ng droga. Hindi pala siya buntis. Ang ultrasound, binili niya lang sa rekto. Tumawa si Marco na parang nababaliw. Inuumpog ang ulo sa mesa. Karma, ang tanga-tanga ko. Pinatay ko ang tawag. Paglabas ko, ibinigay sa akin ng abogado ko ang divorce papers. Miss Santos, pinal na. Si Marco, walang makukuha. Walang visitation rights sa anak ninyo. Kinuha ko ang papel. Tapos na ang laban. Ang mga magulang ni Marco, nagrarally sa labas ng kumpanya, humihingi ng tulong. Noong pinalayas nila ako habang buntis, binigyan ba nila ako ng tulong? Sabi ko, hayaan niyo sila. Kung mag-eskandalo, itawag sa pulis. Sumakay ako sa aking Rolls Royce sa kindergarten. Susunduin ko ang anak ko. Nagsimula muli ang tagsibol. Sa ilalim ng bagong pamamahala, ang Vertex Santos ay muling bumangon. Sa isang Global Tech Summit sa Zurich, ang aming bagong AI diagnostic system ay nanalo ng mga parangal. Ang stock price namin ay umabot sa all-time high. Sa isang charity gala, may lumapit sa aking isang lalaki. Miss Santos, I'm Lucas Zamora. Siya ang founder ng pinakamalaking renewable energy company sa bansa. Nakita ko kayo sa party sa Singapore. Ang paraan ng pagtapon ninyo sa basura. Kahanga-hanga. Ngumiti ako. Gusto kitang imbitahan magkape, hindi para sa negosyo. Gusto ko lang makilala ang totoong Maria Isabela Santos. Inabot ko ang aking business card. Mr. Zamora, mapili ako sa kape. Sana, ang pipiliin mong beans ay karapat-dapat sa oras ko. Sa Pasko, lumipad kami patungong Europe, gamit ang aking private jet. Ako, ang aking anak, at ang aking mga magulang. Ang cabin ay puno ng tawanan at pagmamahal. Nag-post ako ng isang family picture sa social media. Caption, payapa. Nag-comment si Lucas Zamora. Maligayang Pasko. Inaasahan ko ang ating kape sa bagong taon. Ngumiti ako at isinara ang aking telepono. 3 taon ang lumipas. Isang gabi, naipit kami sa traffic. May isang matandang babae po, nagpapabangga sa isang BMW, sabi ng driver. Tumingin ako sa bintana, si Aling Carmen, marumi at gusgusin, nakahiga sa kalsada. Tulong! Nabangga ako! Bilyonaryo ang anak ko! Papatayin niya kayo! Dumating ang kapatid ni Marco, si Gina, na ngayon ay isang street sweeper. Inay, tama na. Aarestuhin na naman tayo. Nag-away silang dalawa sa gitna ng kalsada. Hindi ako nakaramdam ng kahit ano. Umalis na tayo, sabi ko, isinasara ang bintana. Sa bilangguan, ang bilanggo 9527, si Marco Villanueva, ay nakaupo sa harap ng isang makinang panahi.
Dumating ang isang sulat, isang demand letter mula sa bangko. Tiningnan niya ang halaga na hindi niya kailanman mababayaran. Natawa siya, tapos ay humagulgol ng malakas. Ngunit ang ingay ng makina ay tinabunan ang lahat ng kanyang pagsisisi. Ang mundo, sa wakas, ay naging tahimik. Pumunta ka na sa economy class.